Morning with a friend. Morning with a friend. Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Maayong aga, mga ka-360! Diri sa Bacolod City, the city of smile. Good morning, maayong aga sa aton yung mga ka-360, no? Aton yung mga kapaglaom, mga kusadiin na ari, no? Makigbahin naman kamo sa aton yang programa sa AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. You have a friend, I have a friend, and we all have a friend, and that is... Yes! Good morning! Yeah, good morning, TP. How are you? I'm fine. Yeah. It's a bit cold morning Today, no? Daw ka namin isang kablo ka tipi kada hapon ga ulan. Ga init kung aga, pero pagkahapon mga ka-360 ga ulan. Pero kaluoy sa bangsang South Korea, Pastor. Nga anong natabo sa South Korea? Sila to nagsalo sang kusog-kusog na bagyo. Gali. Iupod na din sila karon sa aton nga prayer request. Sige, include ta na karon na. Well, in fact, no, aside from South Korea, TP, sa Pakistan, amo man. No, gabing bagyo man sila? gabing baha dito. Sa Pakistan, no. Gabing ilang pagpakigbato man sa sinang trade yan. But anyway, sa sining aga mga ka-360, aton gid ginapasidunggan ang Ginoo. Gitagaan niya kita sang panibag-o naman nga adlaw. Today is Wednesday, no? Happy midweek sa tanan. And it's September 7, 2022, no? Ang aton nga Philippine Standard Time subong is 8:33 AM, no? So sa aton nga mga ka-360 nga ara na sa ilang mga trabaho. Mayong aga sa inyo tanan, no? Sa aton nga mga sako na, no? Nga mga maestra. No? Okay, may mga opening classes. Nagakuha na, di ba? Yes! Di ba? Face to face na, di ba? Yeah, face to face, di ba? Dok kahilig naman, Pastor. Kay? Nakakita, estudyante sa dalang galakat na ka-uniform mo. Gani. Yeah. Someday soon, ikaw yung ma-eskwela ka man? Mabatunan ko kasi eskwelahan. Pero children, it's better to go to school. Para may matunan ka mo nga mga maayo. Mabagdamit niyo, magdako ka mo. Pero ako wala na chance magdako. Ano maning height ko? Ano maning maximum? Ano maning minimum? siguro ang sa imo, special class na lang sa imo. Pwede man. Sign language, ano man? Ha? Sign language? Beta, raise your hand, be. Raise your hand. Abo na ako ginaproblema niya ni Pastor. Pagkabalbasan language mo. Why ka go breakfast tayo? Kung magkikap ko sa baba ko, Pastor, hindi ko na mag-iyo kamot ko. Hindi, ang isa ka kamot, pwede mo na i-alsa ya. Say hi, anay. Say hi, anay. Say hi, anay. Say hi, say hi. Gamitangin mo isa ka kamot, bala? Budlay, Pastor. Sige lang. Okay, so sa siningaga mga ka-360, no? Don't forget to share our program today. Don't forget to share the happiness. Siyempre, amo nang ato niya yung kaibuturan sa mo ang kalipay. Happy ka man, Tipi? Yes! Especially, na-live man ta sa YouTube! Wow! Ay, gali, no? Yeah! Once again, we are announcing that we are now live, no? Live in YouTube. So, pangitaon nyo lang gid, may ginbutang kada nga kuan, di ba? Ka-360 Brian, did you put the link? May ginbutang siyang link sa Facebook, Pastor. But at the same time, gini mo yan na searchable sa YouTube. Ay, wow! So, may YouTube. Ma-search sa YouTube ang AWR 360 live na to. So, mga ka-360, no? Pwede na ka mo mag-YouTube, no? Mag-search sa YouTube. You can now search AWR 360 Bacolod
in YouTube, and you can find it there. Mga ka-360 nga may ara kita live, no? Live na ni, live sa YouTube Ang isa pa, na. Pastor, ang namin kay ara sa YouTube, mabuta nila sa TV. Ha, pwede sa TV? Yes, sa TV. So, may mga apps na ang TV. Oh, So, galing, isa na no? na ang iyang default app. Ay, oo, gali. Ang gintudlo ni, YouTube. kuha na, gintudlo ni, ni ka-360 Brian. Nga, pwede ma-install ang YouTube. Okay. So, mga ka-360, no? Please stay tuned. Pwede man kamo if gusto nyo nga sa YouTube, may ara man, no? May ara man kita sa ato nga Facebook pages. So, Yes. sa sining aga, thank you so much for those who are already connected and who have already shared our program. Madami kong salamat sa inyo. Good morning. Yeah, we love you all, no? Salamat, kid. Sa sining atak na, hindi na itong pagalipatan. Siyempre, Tipik, ready ka na mag-prayer? Wala mo ko na pa-prepare, Pastor. Ayo, galing, no? Wait, takanambalan. Okay, by, siguro sa sunod yung ako na. Sa Sige next, mga 5 years from now. ano ka rin? grabing preparasyon ba? Uy! Okay, mga ka-360, no? Before we continue on with our program today, magapangamuyo kita na. Shall we all bow our heads for a word of prayer? Magapangamuyo kita. O Lord God, sa sining aga, we would like to praise your name. Sa sining matahom gid nga higayon nga imo ginhatag sa amon, in which sang pagbugtaw namon, pagbukas ang amon mga mata, and once again we viewed the beauty. Nakita namon ang beauty sang matahom nimo nga mga gintuga, no? Kung sa diin nagapakilala man that you are in control of what is happening today sa amon kabuhi kag sa bugkos gid nga kalibutan. So sa sining aga Ginoo, once again we are inviting you to join with us sa amon nga program, kay ang kaibuturan kag ang genuine happiness abi sa imo na iya mahalin, hindi na sa amon. Well, we are only instruments. Kami diri sa studio, instrumento lang kami Ginoo. But you are the very source of the genuine happiness that we're about to share today. So kabay pa nga ikaw gid Ginoo, magakadto didto sa amon nga mga ka-360, no? Sa ilang tagsa ka puloy-an, tagsa ka mga ulubrahan, kag kung sa diin man, kag ano man ang ilang dealing sa singaga, may it be dear Lord that you are with them, no? Ikaw gid ara tupad sa ila. Just allow them to feel, dear Lord, that all your promises today will never fails, no? Hindi gid ma-failure Ginoo ang imong mga promesa sa amon subong. So, dear Lord, so be it that this program is somewhat a blessing Ginoo sa amon ng mga tagapalamati, mga viewers namon, amon mga ka-360. Salamat Ginoo, inabogin tugyan sa ni Jesus. Amen and amen. Okay, sa sining aga mga ka-360, before we proceed, because unfortunately our K360 Lourdes Gumana is busy, no? She is busy with the major crusade, the upcoming major crusade, no? In Victorious AB Magalona District TP. May ara sila coming, and I think the one that will speak in that evangelistic meeting is Ma'am Inapan. Wow! From Union! Wow! Yeah, from Union, no? Kay si Pastor Inapan na dito sa dito sa Talisay gali. Wow! Dito nga nila. Yeah, sila Dungan sila, Pastor. Yeah, dungan gid isa ka semana. Major crusade, no? We will include their program, no, sa aton yung prayer karon. Yes. So while Catholic Lourdes Gumana is busy right now, mga ka-360, mamati kita nay. No, may ambahanon diri nga ginaman si Tipi. Ikaw na yung nag-aman Tipi o si ka-360 Brian? Hindi ko balon magbutang na iya. ang mekanik kaya kabalo. Okay, so let's listen first sa aton yung kanta, no, entitled Write Them in My Heart by Kanyal Siblings. Sa aton na ipamatian ining ambahanon mga ka-360. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod.
Morning with a friend. Morning with a friend. AWR3. And we're back, mga Q360 sa aton nga programa Morning with a Friend. So we would like to again extend our greetings to all our friends out there who are connected, no? May ara ka mga connection diri sa aton nga programa. And sa siningatak na mga Q360, since Q360 Lourdes Gumana were not able to send us her composition. So we will immediately, mga Q360, proceed to the main event of the evening. Grabe na boxing ba? Ay, by the way, Pastor. Yes? Da pa nga ba si Ka360 Brian Nga? na kung mag-comment ka mo ko no sa AWR na Facebook Yeah. or YouTube, hindi mapagwa sa graphics, sige nyo greetings. So, kung gusto nyo pagwa sa graphics, ano na sa kilid do? Para bro, stupan mo, Pastor, bla na to ha? Stupan mo. Pero skilid mo. Sa monitor? Ano na siya? May greetings na nang may graphics na sa kilid do. Kita niya? Nan. Para magbuhat yung greetings, dito mo sa AWR, Facebook, at YouTube, comment. Para mapagwa ko no ni Ka360 Brian. Nga man, Thank hindi, you. may tendency nga hindi magwang ilang greetings sa Error ang halin sa ibang na page. Error, hindi naman pasulod. I see. So, Ikaw kasi gida sa reklamo sa So- ano ba reklamo sa kung Ka360 Brian man? Wala ko na yung labot ya. so sa diin gid sila mga comments siya, mga greetings siya. Much better dito sa AWR 360 Okay. na Facebook or YouTube. Kaya automatic Okay. gawagid siya. Okay, so we would like to again remind our kapaglao mga Q360 nato no who wants to share their thoughts and greetings. May ara diri nga mga paghinunaan no bahin sa kung diin ka mo magapadala sa inyong mga greetings no. Yes, pero pwede man sa yapon sila ka comment sa ibang nga page. Siya? Pero wala na, hindi lang magwa sa ato na nga graphic. I see. So hindi sa magwa gali. Yeah, makita tagyapon, pero hindi magsulod sa graphics. I Yes. see. Anyway, Grabe, baka balong ako sa graphics. graphics. Okay. So, amo na siyang aton yung mga reminders sa aton yung mga Q360 sa Sining Aga. But anyway, sa Sining Aga mga Q360, we would like to again prepare our hearts and mind for our bread of life. No, ining paghinon-ano naton diri bahin sa mga nagkakalatabo karon, bahin sa mga realidad, no nga we are involved. Kay ari man kita sa sining nga kalibutan, so all that actually happening, ang tanan nga nagkakalatabo diri, we are involved, no, in the same thing that when we talk about you know, the prophecy, no, mga propesiya diri ba sa Biblia nga ginasugid, no, nga though we are actually in a story, no, may ara kita sa storya mo, no, so may ara naga kontrolar, no, sang sina nga istorya, no, kag may ara naga-allow. So sa sining aga mga Q360, no, we will try to understand, no, labi na gid sa nagakalatabo karon, like what is happening now in some places, no, sa bugos nga kalibutan nga kung sa diin may lain-lain nga sakuna, may mga drought, no, may mga baha, no. I think you can try to imagine that this is now happening in one setting mga Q360, and yeah. Grabe, Pastor, hindi naman siya ang kalibutan, no? Hey, may parte nga, grabe baha, grabe bagyo, tapos may ara naman nga, Perti ka init, yeah. And grabe, hindi naman siya hindi naman nato na ma-deny actually TP, no. Nga inasaya nga mga nagakalatabo is already part and parcel of what has been prophesied in the Bible. No? I think in prophecy na iya mo ginsaysay na saya nga matabo gitna. And you know what, the main the conclusive, wala ko makato kita sa conclusion sini, kung may ara gani mga sakuna nga kaangay sinaya, may kasakit gid, di ba? The one that is being affected
or siyempre, or humanity, right? Kita involved kita mo. We cannot deny the fact nga involved kita kung may girabe, involved kita yung tao ya. Kung may baha, involved kita yung tao ya. Kung may Tapos pati gani chismis involved. tanan involved, no? So we hindi na nato niya ma-deny nga kita ya involved kita, and at the same time, no, since involved kita, ara gid na iya mga siyempre kung may kinawad-an, nabahaan ka mo, nadulaan kita na napatyan bisang aton mga hinigugma, no, because of inang sakuna mga nag-abot, then eventually sa aton niya on our end medyo, di ba, kung kita involved gani kag masakitan kita, minsan may ara kita yung ginapamangkot balaw, napamangkot naton niya di nang Ginoo, di ba? Sometimes we ask where is God, no? All of these things nga natabo ni man. nga natabo ni siya. Okay, nga natabo ni siya, nga ti may Ginoo man ta. Ti para sa aton nga may Ginoo, siyempre may dako gid kita yung posibilidad nga mamangkot. It's all because we are mindset, no? We have this kind of mindset. Inis kung may Ginoo kita, daw puro na lang maayo matabo mo. Ang sa aton niya nga daw puro na lang bala maayo nga dapat matabo, di ba? Kada 60 TP. Expect ka lang nga Yes. dapat ka mayuhan tanan kay close ka kay God. Gani sino ba naman ya mga Kati 60 ang nangamuyo nga tani may bagyo ba? Wala di ba? Tani may linog, may gira, di ba? Siyempre, May ara, guro, pastor. may ara. Oo, arang lain ulo. Wala. Diba, kung mga muyo gani kita, siyempre, usually, ang ato niya nga ginapangamuyo sa Ginoo, tanan matabo, ang matabo ya, mindset na kita, nga tanan maayo, di ba? Kaya mo nang ginasaligan ta sa Ginoo because that is also the context ang iya mga promesa sa aton once we ask, di ba, He will give it. He will immediately give it to us, no? He will give the answer we seek. But nonetheless, mga Kati 60, amo gani na may dako gid nga impact ini sa aton kay kung the more nga kilala naton ang Ginoo, because as what has been presented in the Bible, that God is love, di ba? God is so good, di ba? God is good all the time, di ba? Yes. Di ba? God is Tapos good. naman pag na, ano to, bala, pastor? Ano, Kaya masugpon. God is good All the time. and all the time. God is good. So, sa sina nga mindset naton mga Kati 60, if you are given a chance to go there in South Korea, since they were being devastated by the strongest storm, no, nga nag-agi sa ila dito, and you try to explain that to them, maintindihan ayan nila na God is good all the time. Hindi naman tindihan kay ikaw Pilipino, sila Koreano. Okay, may punto ka ba? Pero tuod no, ang base love lang nga history, pastor. Base nakita namon ni Katresky Brian sa Facebook. Ini ko nung pinaka first time nga na-receive nilang pinakakusog na bagyo the sa strongest ila. storm Subong sa history. Typhoon nga nag-agi sa ila in the history of South Korea. But anyway, sa sinaman, amo gani nga kung magkadto ka dito ka maghambal ka sa ila, God is good all the time. Do you think, TP, that they will immediately answer you back all the God is really good? Doon, di ba? Do tulokon kang guro. Tulokon, sakit na, di ba? Kung saan napatay imo nga matapatay, may napatay abi. Napatay ang pinalangga sa mga himata naton. Tapos sambalang ka dito yung pastor. God is good. Daw ka ano man. Mas mabuyan ka, pastor. Sometimes idira kita mahulog yung may dako kita nga pamangkot. It's all because we have this kind of mindset nga kung may Dios kita, tanan nga matabo sa aton, maayo lang mo. But nonetheless, mga Kati 60, ang ato niya yung kabuhi sa sining kalibutan niya, may ara ginatawag ko no two sides, there are two sides of the coin. It means yung hindi lang na focus sa isa ka istorya ang kabuhi ta diri. If you have God, it's not basically if you have God, maayo lang yung ang imo bala gina-expectar nga matabo. Because nonetheless, nga bisan sa Biblia gani mga Kati 60, may ara man gani gina-explicar nga bisan Kristohanon ka o bisan may Diyos ka, no, we must not just expect nga mga maayo na lang matabo sa aton, no? Kay well, in fact, we need to undergo and we need to understand this process, no? Ini nga proseso bala, kay may proseso mo. The way we're going to understand
about the context that God is love, we need also to understand the process. Kaya nang naintindihan nato na nga man. Because biblically speaking, yung mga Kati 16, we cannot deny the fact nga ang Ginoo ya kung may ara sa ya gahom mo, may gahom siya to allow everything. That's why in Psalms 37 verse 5, ginahambal rin, God has a reason for allowing things to happen. Di ba? May ara sa rason niya. He allowed these things to happen. No? Sometimes maayo, sometimes hindi. He allowed it. It's all because He has His own reason. And sometimes, masakit man sa aton, nga hindi kita ya kabalo. Mayo kon kabalo, gin pa, kung ano ba, daw kaangay bala ka 360 TP, no? Nga, gin paagi ya ka sa perti ka sakit, kag gin-explicar ya bala sa imo. Gin-explicar ya anay, bago ya ka ipaagi. Daw ka nami, tanin ano? Oo. Di ba? Mamba sa imo, TP. O, TP. Explicar ko ni sa imo, ha? Nga, sa dason nga adlaw masunog balay nyo, i-allow ko na. Pero, hindi ka magkabalaka nga aman, kay pagkatapos siya na may mapatukod naman bago. Di, para sa imo ya, di okay lang, kay inform ka mo. Pero usually, when God allows, why niya ginapabalo sa imo kung ano niya, ano nang ipa-allow, ano nang i-allow niya bla sa imo, no? I think why we don't have any idea of may idea bala nga ang ining strong typhoon maagi to sa kabalo bala mga taga Korea sini, maagi dito sa ila. Kag anong maging devastation dito? May posibilidad, guro, pastor. Nga? Nakabalo sila makadto dito. Oh, kabalo sila pero nakabalo sang kakuso. yes, kag hindi sila kabalo kung anong devastation ang destruction ang maabot sa ila dito, right? So, on that end, mga Kati 60, dira kita yaga pamangkot, no? And sa sini nga aga, for us to really understand this, because bisan ano natong kakristohanon, basta mag-abot gani isang amuna, may pamangkot kapon kita Ginoo ya. Yes, hindi ka na madula. Kaya bala masamba kita yung why these things happen, no? Why these wars happen? Why God allowed this? Amo na bala? Minsan di ba may amba kita why God allowed these things to happen? Pastor? Ha? May pamangkot ko sa imo. Ano pamangkot mo sa Hindi ako? ba nakatilaw ka aksidente? Yeah, Sa imo pag-aksidente, nakatilaw ka mga namamangkot? Sa pag-aksidente ko, amo na gani kung padaluman ko ang ako yung pag-aksidente. Halin ko to sa crusade mo. If you can try to imagine, halin ko sa crusade tapos na-aksidente ko. And going back where I came from, halin ko sa crusade mo. Siyempre, ang expectation of TP is that God will protect me because I'm doing His work, right? Pero sometimes God allows. Amo na gani minsan din nato maintindihan. And you know what? Dito ko naintindihan mga Kati 60, when God allowed it to happen to me, to be involved in that accident. Dito gid sa dalan niya nga bala nga. And you know what? A few days later, mga Kati 60, no, dito ko naintindihan nga dito ko yagin allow sang Ginoo nga maaksidente. Nga aman, kay may panimalay gali dito nga dapat malabutan sang maayong balita. That's why on that place where I happened to experience that accident. Nakakanda ko dito crusade. Wow! Di ba? Tapos they were and now mga Kati 16, I'm so happy to learn and to know nga nagasimba na sila. Wow, kanabi! Kanami Sama na pastor, ang tinambal mo, na God allows? Yeah, God allows. May ara sa reason, di ba? Kag isa pa, no, atong dugay-dugay na daw nga dalan nga wala mahimo. Pagkatapos ko aksidente, nakayo dayon. Oh, blessing ka gali, pastor! O gani. Amo gani na. So sometimes sa aton, no, kung aton yung nga tanawon, sometimes God allows. Minsan, hindi pa natin maintindihan eh. You know what? Sometimes kung ara kita sa problema gito, TP, hindi natin maintindihan eh. If God will allows it, kung ara na, hindi mo maintindihan pa. Pero at the end of the day, no, maabot gid sa imo yang maintindihan mo gid. Because God's purposes or God's purpose, mga Kati 60, kung ipa-allow niya man gid na, maayo gid ya. Hindi niya pag-allow sa imo kung at the end of the day, hindi na niya maayo para sa imo. Gani man. May gina-allow niya na. Well, do we have any example in the Bible, mga Kati 60, nga to prove that we must undergo and understand this process para maintindihan natin kung sino gid ang Ginoo nga ginaserbisyo ta? Ina ba lang hindi kita yung mamangkot? Well, as what this text says in Psalm 37 verse 5, God has His own reasons, no, for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. Amo lang man na ang loyag sang Ginoo sa aton, mga Kati 16.
we need to trust, no, his process. We need to trust his process. We need to trust this process, no, nga aton ginaagyan para at least maintindihan pa ginaton ang Ginoo. So, what is the point? What is the point I'm driving today, mga ka-360, sa aton tanan, no? Para sa aton tanan, what is my point? And what is the point why I drive this aning ba punto bala, my point, no? Ano yung punto subong aga? Well, do we have any example in the Bible? Yes, mga ka-360. Let me drive this, no? Para at least mas maintindihan naton nga may proseso kita nga agyan para at least hindi tayo magpanguna-una bala mangin one-sided kita, because most probably and usually kita nga mga may Diyos o may Ginoo, one-sided lang kita mo. Amo gani sa aton pangamuyo, way man taga pangamuyo Ginoo, taga iko problema. Sino man sa aton nya ang nangamuyo nga nangayo sa problema? Why, di ba? Wala man. Oh, di ba? Tanan naton nga ginapalapit sa Ginoo, tanan maayo, because we are mindset that God is good. So tanan nga ihatag sa Ginoo sa aton maayo. Pero may ginahatag ang Ginoo, mga ka-360, nga basi para sa aton malain, pero para sa iya maayo. No, di ba? Posible ginapas. Yeah. So, how can we understand this? May arab la example sa Bible. Well, mga ka-360, just allow me to share these two stories that will turn our mindsetting upside down. Dining a storya. Well, the first story that I will be sharing, or I will share to you today, is the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? Have you heard this story? Sila tong TP? butang sa klaya. Yeah, diba? Wow. So this if you have your Bibles with you, then you can open it in Daniel chapter 3. Ara gid na iya ang ina kay istorya na mga ka-360 ni King Nebuchadnezzar. Nga kung diin nagpatukod siya sang isa kadako nga imahen to bala nga gold. Pure gold. Okay? And it was being cited in that story that he called all his magistrates, and eventually there was command, no, to make the long story short, may command dito nga when all the trumpets or musical instruments will sound, everybody who were present on that day will what? Will bow down. Will worship the image. Okay? Amo nang command. They need to worship it, so because if they will not bow down, then eventually may yang nga consequence. Yeah, ano consequence? Ang consequence amo to gani mapatay gid, no, patyon, okay. So, when the trumpets was sounded, the musical instrument was sounded, tanan yaob, no, nag-worship, because amo na may ara na sila ya panumduman ya nga kung hindi sila mag-bow down ya may matabog. Then eventually, mga ka-360, Shadrach, Meshach, and Abednego remained standing. Okay? They stood by. Why sila nagyaob ya? Because for them, in their hearts, they knew they have this God. Well, for sure, on their minds, mga ka-360, that they are already asking God, please Lord, we will stand, but we need your protection. Diba? At isip, amo na ang matabo. Kabalo na sila matabo mo. Amo gani ang mga abyanto nila. Ginambal. Kuhan ka mo, yaob ka mo nga. Aman kay kung hindi ko magyaob, mapatay ka mo. And eventually, mga ka-360, this made, when the news was heard by King Nebuchadnezzar that the three did not bow down, this made the king furious. Nangakig ang hari, si Hari Nabucodonosor. And then he commanded, mga ka-360, that ining hurnuhan. Actually, ang hurnuhan nagali para nagali sa mga bricks. No, mag-obra bricks. So, ginpainit to 7 times. Just imagine ka, pero tinakainit. 7 times init? Yeah! Init eh. So painit ito, ginpainit. So, there was again this command nga since hindi sila magpati, they must be thrown on that fiery furnace. Okay? Ihaboy sila dito. And well, according to the story, ginalsa sila. Pag-alsa sa ila, mga ka-360, ginaboy sila. Well, in fact, according to the story, mga ka-360, nga ang mga naghaboy ng mga sundalo napatay gani sobra kainit, wala gani sila. Wala sila dito ka. Nagpalapit lang sila para ihaboy pero napatay. Nadala sila. Try to imagine that. Kung ano nakainit. But again,
mga ka-360, when they were being thrown already inside the fiery furnace, no, tatong kuan dito hurnuhan. Ang nasunog lang sa ila, mga ka-360, ang higot. Ang ginigot Yeah, sila? ginigot sa ila. Then the king personally saw that wala gid sila nasunog dito. Grabe ba? And aside from knowing nga wala sila nasunog, the king also saw somebody who are with them. May ara dito yang nga nag-upod, no? Amo na gani tatlo lang, pero nahimo silang apat. Ha? Yan, nakita ni Hari Nabucodonosor, apat. So it means, mga ka-360, na common understanding is that, well, anyway, pastor, okay man lang na. Based on the story, they were being saved by God. God intervened, di ba? Because that is already given. Kung may Ginoo ka, kung mangayo ka bala, Ginoo, protection ni kami, God will actually protect them, right? The same thing happened to Daniel, right? When he was being thrown to lions then. Oo. Di ba? Ano ginimo sang Ginoo gani? Ginpunggan sang Ginoo ang mga lion to eat Daniel. So, pero kung matabo gani ina sa mga Kristohanon, well, given na iti may Diyos na iya. Okay na sa kay may Ginoo mo. Pero mga ka-360, let's make this story upside down by bringing again another story. Mga ka-360, di ina nga story. Well, the next story that I will be sharing with you, mga ka-360, is that, ang first story it has a good ending, right? May good ending ay na-save sila, di ba? Yes. Na-save si Shadrach, Meshach, Abednego, and even Daniel when he was being thrown to lions then, na-save siya. Given na sa aton niya. So because by God, sa ati may Ginoo, praise the Lord, di ba? We can say praise the Lord, right? Yes. Okay. So but the next story will turn all these things upside down. Why? Paano, pastor? Okay, are. Let me again share to you another story. And this story is all about what happened to Stephen. Do you know Stephen? Stephen bala? Si Stephen? Si Stephen bala sa libro sang Acts. Sa libro sang Acts bala si Stephen. Si Stephen was part of the apostles. Okay, upod siya to, si Stephen. Isa sa mga nagapangwali, no? Si Stephen bala. And you know what happened to Stephen, mga ka-360? As we all know, the story says that Stephen was stoned to death. Okay, ha? Bato siya? Okay, di ba? Ginbato siya? Okay. So, the expectation is that, siyempre, si Stephen niya, in the same context, may Diyos siya, right? Yes. Di ba? Anyway, ginawali niya si Jesus, right? Gani. Yeah, ginawali niya, di ba? But, while these people were stoning him, our expectation is that God will also intervene, same as what He did to Shadrach, Meshach, and Abednego, right? Yes, correct. Pero mga ka-360, dirigid dyan na bunggo ng ato niya yung expectation niya na kumbaga nabungkag ang ato expectation. Why? Because at the end of the day, mga ka-360, when Stephen was stoned, God was silent. He was so silent. He did not intervene. It means, mga ka-360, nga, God allows, di ba? God allows. Until such time that Stephen died. Anyway, of course, to be in conclusion, mga ka-360, napatay gid si Stephen niya. You try to imagine this customary of being stoned to death. Kutob niya nga may buhi ka pa, batuhon ka nga batuhon hasta mapatay ka. Grabe nga torture. And you know what I do love? I do love what Stephen says. Kabalo ko mo namin yung ginambal ni Stephen samtang ginastone siya Ano pa siya? sa Acts chapter 7 verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Okay? In verse 60. And he kneeled down and cried out with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Lay not this sin to their charge. Buti pangop, nagambal pa nga si Stephen, mga ka-360 nga, Ginoo, hindi ni pagkabiga hindi ugwang sa ilaya ang ini nga sala ginhimo nila blaw. Just imagine, you try to imagine, mga ka-360, on the mind of Stephen, wala gid siya nagpanguna-una, Ginoo daw nagabulig man ko sa imo, buligi ko di. Ganito wala yung question ang Ginoo yan, no? Wala, he never questioned
God, mga ka-360. What, try to imagine, he was being stoned to death. And yet, never in his mouth came out words of regrets nga nagpangabudlay sa Ginoo, mga ka-360. Pero sa capacity. Yeah, the only thing that came out from him, ang ginambal ng diriya, mga ka-360, is that receive my spirit. Kag patawara, kumbaga sa aton pa, Ginoo patawaran ng mga tao ni kay hindi sila kabalo kung anong ginahimo nila. Amo na pala. Grabe, no? Imagine. Inapoy na siya. Wala siya nagbasol sa Ginoo. He never questioned God. Then simply, do you think, mga ka-360, that Stephen and all the disciples were also praying at that time? Are they praying? Yes. Yes. Are they praying for protection? Yes. Yes. Are they also praying for God's intervention? Yes. But during that time, mga ka-360, Stephen died. Diba? Stephen died. Yes, sometimes siya kung God will intervene, praise the Lord. But do you think what happened to Stephen? Can we say still praise the Lord? Ikaw, Tipi, makambal ka. Pag saan napatay si Stephen, praise the Lord. Stephen is already dead. Regular ka tao. Diba? Hambal kung hindi. Oh, diba? Kumbaga, common sense. Common sense. Sa sinanga storya nga duha, mga ka-360, may ara gid yation nga ang Ginoo will intervene and sometimes ang Ginoo will not intervene. No, try to imagine. So sa aton man, on whatever case, whatever problems or experience you undergo right now, mga ka-360, amo na mabalik gyapon kita dito sa teksto nga naghamba sa aton niya nga God allows things to happen. Mga ka-360. Sometimes He will intervene. Sometimes He will not. Sometimes God is so silent. Inabalang sige na Ginoo, kung perti naging kasakit niyo, please help me. Pero God is so silent. But during the time when Shadrach, Meshach, Abednego, mga ka-360, asked for the presence of God, God was there. Now, the very question that we are going to answer, and ang question balagid yan nga pamangkot, why God intervened to Shadrach, Meshach, Abednego, and why He did not intervene dito kay Stephen? Amo na yung pamangkot mo. Ayaw mo na question, Amo na, before I answer that, mga ka-360, tagaan ko na. You know, the Bible is full of promises. With regards to this, mga ka-360, tamo, promise ang Ginoo. Because if you're going to read Romans chapter 8, verse 28, ang hambal diriya, all things work together for good. All things work together for what? For good. For good. Those who love God, well, Shadrach, Meshach, Abednego, love God. Yes. Let me ask you, did Stephen, Stephen love God? Yes. Yes, di ba? So, ang ginambal rin, all things work together for good. Can we see good in what happened to Shadrach, Meshach, Abednego? Yes, may good ito kay na-save sila mo. But how about on Stephen's side? Can we see good? Hindi. Diba? Diba? Dila kita makapamangkot. Okay lang dito ya kay Shadrach, Meshach, Abednego. Good dito ya kay they were being saved by God. But on the side ni Stephen niya, daw kabudlay ka maghambal. Good kay napatay siya mo. On the part sa mga disipulos to, what would you think anong ilang nga pangunaon nga mahadlok na sila Why gani kin proteksyonan sang Ginoo si Stephen? How about us? Gani man. Diba? So, well, mga ka-360, basing on this text in Romans chapter 8, verse 28, are there any good, no, in relation to the bad things that might happen or is happening to us? Well, patayon nun ta ha. All things work together for good to those who love God, who have been called according to His what? His what? Will. His purpose. Purpose, gali. Purpose. So it means nga mga ka-360, nga God allows sometimes to happen because He has His own purpose. And sometimes we cannot understand that. But you know what, biblically speaking? Now let's come on answering the question why He did not intervene. What was the purpose of God? What was the purpose of God? Why He intervened in during the time of Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel? And why He did not intervene during the time of Stephen? Thus, God has His own purposes. Why? Well, mga ka-360, Ari ha, namin ini nga purpose, mga ka-360. What happened to Shadrach, Meshach, and Abednego? Do you know what was the purpose of God? Why He intervened? So that King Nebuchadnezzar
mga ka-360, nga wala nagapati sa Dios. Ha? At the end, sang nakita niya to nga na-preserbar ang kabuhi ni Shadrach, Meshach, Abednego, mga ka-360. Nakilala gid ni Hari Nabucodonosor. It means, mga ka-360, that King Nebuchadnezzar was converted. It's all because of God's intervention to Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, mga ka-360, let's go to the side of Stephen. What was really the purpose of God, why He did not intervene? Mga ka-360, did you remember, mga ka-360, sino to ang nagpangulo? Sino nagpangulo to sa pagbato kay Stephen? Did you remember who was the leading man nga nagpadihot sa to nga mabato si Stephen? Sino, Pastor? It was Saul, right? Wow. It was Saul, right? Oo. Saul. Yeah, si Saul to. In fact, ato si Saul eh. Nakita niya to. And nonetheless, mga ka-360, the real purpose of God, why He allowed it to happen to Stephen, nga mapatay gid siya para makita gid ni Saul kung ano yaya nga ini nga tawo. That's why, no wonder that the real purpose of God, mga ka-360, is also to convert Saul. And ladies and gentlemen, natabo gid ba? Nga na-convert gid ban si Saul? Yes, he was converted, mga ka-360. From Saul to what? From Saul to Paul. Paul. Nan. So mga ka-360, nakita mo, may mga minsan sa mga hindi maayo gali nga nagakatabo, may maayo gapon nga purpose ang Ginoo, no, nga ginapakita sa aton. So, try to imagine. The King Nebuchadnezzar was converted because of his intervention. And Saul was converted, mga ka-360, when he allowed Stephen to die. So mga ka-360, ginapaintindi sa aton ini, whatever situation you are in, basta may Ginoo ka, trust His process. We only need to trust His process, mga ka-360, because for sure nga ang Ginoo ya may maayo gid na yang purpose para sa imo nga naga-undergo ka sang kaangay subong ngam kung masakit man na, mga ka-360. That's why no wonder when Job, you know Job? Kilala ka kang Job? Yeah, si Job, di ba? All those things were taken away from him, di ba? Ginkuha sa iya, di ba? Ginkuha sa iya. Pero anong hambal niya gani? Anong iya yang mindset gani? Anong iya mindset, mga ka-360 ni Job? God gave and God will what? Well, God will take, di ba? Amo na siya, so buti pangop sa tinutuyo sang Ginoo kay Job, mga ka-360, dito na to nakita man nga He will allow sometimes God will allow. It's all because gusto niya i-prove, mga ka-360, kung ano gid saya sa aton. So sa sining aga, mga ka-360, no, I hope and I pray that we will not question the process. We will not question the purposes of God. Why He allowed these things to happen to us? It's all because para sa iyaya may maayo gid nga resulta. So sa sining aga, sa diin ka man subong, ano man ang ginaagyan mo subong, ano man ang experience mo subong, always remember, mga ka-360, ginapaintindi man naton sa aton sini, nga kung may Diyos kita, hindi lang yaya maayo ang aton yaya nga batunon. Hindi lang maayo bala nga mahambag kita, praise the Lord. Buti pa hangop, sometimes kung ara kita sa problema, we need also to say praise the Lord. Nga aman, kay kabalo kita nga may maayo gid na nga tuyo ang Ginoo nga ginalaw niya mahitabo sa aton. Amen. So sa sining aga, mga ka-360, I hope that these thoughts open our hearts and minds today. That we need to be thankful. Sakto gid ang sugilanon. Ano nga sugilanon, pastor? Ano sa God is good All the time. and all the time. God is Yes, all the time, mga ka-360. Wala na distinction kung malain o masakit ang imo ginaagyan. He is really a good God and He will always be a God of love. Salin sang una, tubtob subong. So sini nga aga, rest assured nga sa imo kung ano man ang ginaagyan mo subong, God is still love. Mga ka-360, bisan baha sa Pakistan, gira sa Ukraine, or bagyo sa South Korea, or in some places may drought, still God is love. Mga ka-360, amo ng promise ang Ginoo sa aton subong. He loves you and that love will never fails. Tandaan ginato na. Kabay pa, no, nga ang Ginoo magapakamayo sa aton tanan sa sining aga. Are you blessed, TP? Yes, we are blessed.
Praise the Lord for that. So magkakanto na kita sa aton nga. Comments! Basta may ara sila mga comments kag mga mga additional. Okay, so ari kita subong, ari na may Airwings of Love, ari na daw naka-open na. Si Tita Helen, no, si 360 Helen Reyes, no, sa aton nga Airwings of Love. Okay. Hi, Pastor and TP Brian. Good morning. About TP and Brian, ha? Good morning, Dalapod nga mekanik. Good morning. Good morning. Thank you, Pastor. Refreshing word. Amen. God is good all the time, always. Yes. Praise the Lord for that. Praise the Lord for that. So, alin na kita, si Joanne Moreto and Nanay Moreto. Same magkama. Parehas kid. Good morning, mga ka-360. Good morning, everyone. No? Always partner, gid ni sila yan. From the Airwings of Love, Pastor. Ticket daw ko nambal ni TV. Joke lang. Okay, and we have here new, no? May ara kita yung Salog Hope. I don't know kung di ini ang Salog Hope, but we would like to praise the Lord. You're able to connect with us. Salog Hope, good morning kapaglaom. Salog Hope, great nako mga listeners sa Salog Hope Radio 94.1 FM. So, Pastor. Ano na? Di na pag-greet yung listeners sa Salugho? Ha? Di na pag-greet ang listener Oo, sa Salugho? sige. Okay. Okay. Ganun? Kasi di na pag-gagwata siya nga radio? Guro ino? Di na pag-greet man ang listener. Ay, tuod na ba si may connect? Okay, so for those who are listening to Salog Hope Radio 94.1 FM, we would like to extend our greetings sa aton nga mga taga-Palamati dira. Maayong aga sa inyong tanan. Diin man kamusubong, diin man kuto malabutan ining tingog. Maayong aga. Pastor, pagkitoon ka? Ano? Diba sinis na kachindi? Good morning. Good morning. Mayong aga. Mayong buntag. Magandang umaga sa inyong lahat, no? From Salog Hope Radio 94.1 FM. Yeah! Break it, yo! Ang radio nga paglaom ang ginatanyag. Yes, amen! Amen! Okay, from Bugoy Sangona, sumong hindi na. Hindi na dugangan ko giniya, daw mahuya tani. Pastor kag Baby TP, lihog ko shoutout tira sa Masumbil SDA Church family in Mansino kag Antonio, Oringao District, Kabangkalan City. Okay, kindly shout it out, TP! Wow, first time ko naman shout out niya kita, no? Nako. Benta na namin, tanaw ko. Shout out, Mansobel SDA Church family in Mansino. Antonio. Sa Oringao District, Kabangkalan City. Okay, so regards lang kami dira sa mga taga-Kabangkalan, no? Sa aton yung mga kauturan dira. From Olive Gonzalez, good morning everyone. Yes, good morning. From Arden Ruquero, good morning, magandang umaga. From Delia Adlaon, good morning everyone. And from Imelda Sanchez, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga. Salamat sa inyong amo na to From Bugoy Sangona, maayong agas tanan nga mga kanaka 360. Maayong buntag Negros Conference, labi na gid sa aton nga mga pinakahimsog kag pugi na pastor anchorman kag DJ sang AWR Bacolod Station, si Baby TP man nga gold ang buhok. Wow! Ay, bayo kay hindi na yellow. Gold! Mahal! At kay DJ Brian na pinakamagaling din na IT. Pinakamagaling. Pinakamagaling na mechanic. Maayong aga at happy midweek sa tanan. Okay, from Lourdes Gomana, you're alive. Yeah, you're here. Happy Wednesday ka 360, Pastor Star and TV Tips. Bow, nagpakita na gid si TP ho. Ang golden hair ka-attractive gid. Wow! Hindi ko na napag-usayon. Hair lang gid ang attractive ba? Hair lang. Ay, bulilugit. Dudugatibaw. Kagang iya nose ni Rudolph nga red nose. Do sakto kay. Hindi na color red, be. Red now. Hindi naman red. And Saul was converted and later he became the apostle to the Gentiles. His name was from Saul to Paul. So Rochelle Guases Balbasto, good morning Pastor. Voice over ni TV Tips, reveal naman. Secret. We will Nakalaguya. Basi makabisita kami da.
Preparahin lang kami. Hello? Taga kayo miit pala na. Oo. Sige. Kung namit ang pagkaon, mapakita ko. Ano Pero, Ano? for your eyes only. Okay, so grabe si TP mag-shoutout ho to the Max Kid si TP, mag-open ka iya mouth. May open na. May dila pa na sulod. Oo. Hindi ko lang mag-iyo, kailang pastor. Wala to. Hindi ko Why? mag-iyo. Please shout out TP kay Ma'am Rebecca kag si Sir Julian Andrada kay Gang Lilia Dira sa Takuling. Napakabait po nila at matulungin para sa gawain namin dito. Okay, kindly shout it out at pasalamatan mo rin, TP. Thank you, Ma'am Rebecca kag Sir Julian Andrada kag kay Gang Lilia Dira. Dira sa Takuling. Diri sa Takuling. Shout out! Do ulihi shout out mo. Gabi ko unang shout out. And may nagpahabol pa dire. Sino? We have Sally Muya Caldo watching from Pulobasak, Pinaginpinan, Kabangkalan. Good morning sa inyong adwa. Yes. Good morning. And siyempre, I would like to recognize si Pastor Ali ni Pomuseno. Pastor Hi, Ali. good morning, Pastor. Yeah, ginapasaksak niya ni sa sa trumpa nga ato yung program. Ang Pastor pala. Ali ni Pomuseno. Yeah. Ginapalinton niya dito sa kabugusan. Biluga ka bangkalan, kapati. Maraming salamat sa inyo subong nga aga. Okay, so magakadto kita karon sa aton nga di na. YouTube pa. Ay, ugali, ano? Sa YouTube may comment. Ay, may comment gali. Okay, may comment si Max Geyser. Good morning mga ka-60 from Bugoy sang una. Si Bugoy sang una nagligapon. Ha? Si Max Grabe Geyser. ba? Grabe ka na mo siya pangalan. Ano yung pangalan mo, man? Thank you, Sir Brian Lacson. Meron na tayong live sa YouTube. The best ka talaga, kaibigan. Mika dan. Baby TP, arin ako sa YouTube. Hello. So, Subscribe ha. yeah. Okay. Are may ara si Ma'am Helen pa upo do. Pastor, please include your prayer. In your prayer, ang Tabugon State Church under construction daw. Kulang ang budget. Thank you, Pastor. Okay, we will include that. Na-include mo na, Sir Brian? Huwag ka tangaw na sa pastor. Okay, so sa siningaga mga ka-16, no, we will continue on. But before we give the time to TP sa iyang daily tips sa buong aga, please, please Brian, do we have any song to play today? No, ayawan ka gid. Grabe, pastor. Ano? Nayawan gid sa. Ayawan gid sa kasala ni Sao. Ano ginobra mo naman? Okay, magpapamati kita na Padayon Lang. This is an original composition and this was sung by Christine Hokal. The song is composed by Preacher Francisco, our district pastor in Sipalay. Wow, amen. Padayon Lang. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. And we're back, mga ka-360. And I think this time, ihatag na to ng tion. Dayon kay TP para sa aton nga daily tips. No? Tips. What is your tips? Tulala ko ba? Mga ka-360! Sa nagligan pa nagbalik ang eskwela, no? Nang sa nagligan pa gidya. Pero, ang yatag ta, ang back to school tips. At syempre, ang back to school tips nga mabalaan naton, mga ka-360 subong, back to school sa new normal. Wow, Sa new back normal, to- kasubong mo, diba? Kunami lang di pastor tanong. Na, haway na sila sa face mask. May face May mask. hara, amo siya tawag na new normal. Kaya may face mask na. Sa una, ang normal, wala face mask. Subong may face mask na. Tapos ang iban pa na blang, bibig ni Pacquiao ni Butang, makadlaw ka na lang. Pero face mask ka may bibig. Oo, may mga itsura. Oo, kadlaw ko na mo. Pero kanami tanawon, ang mga estudyante nga naka-uniform, maskin wala gi-require sa government ang
uniform. Pero at least ang mga parents gusto nga naka-uniform ang students. At syempre ang students mismo gusto man naka-uniform. Sorry aton nga tips sa aton nga adlaw subong sa safety tips with TP Tips. Ari ang safety tip para sa aton nga back to school. Ano ba? Mga ka-360. First good, syempre. Hindi mga student, tiga-tiga ba? Students, mag-wear din permi sa face mask. Para safe, no? Para, protocol lang siya. Pero para safe ta. Kaya ang COVID, it's still around the corner. Tapos, hindi gid ang kamot niya na bla. Ang mga kamot, mga ka-360, hindi lang sa estudyante, sa tanan. As possible, hands off gid sa aton mga mata, ilong, kag baba. Kay posible ang kamot naton may dalang na virus. Kag ang mga entry point ang mata, ilong, kag baba. So, likawan gid ang kamot sa inyo ilong, mata, kag baba. Kapinta, kung bago nakapanguli, pero wala kapanghugas. Di ba kung dapat magdala sila sa alcohol di ba? Oo, They Pastor. are required Okay to. man ang magdala alcohol. Pero mga ka-360, remember, ang alcohol, the first aid lang na sa tinlo. Hindi na siya amo na katinlo, ang kamot nyo. Kung observaran mo, Pastor, magamit alcohol, bilang higo kamot mo. Oo. Pag gamit mo sa alcohol, ang higo, ara pa. No? Masyado mo tinlo na din. Pagkis niya alcohol, bilong adlaw, ma-alcohol ka lang. Tapos pagkagabi, pagpuli mo sa balay, paghugas mo, itom ang tubig. So, hindi gid magsalig sa alcohol lang. First aid lang na siya. Much better, from time to time, maghugas man sa kamot. Kay, ari din gani sa aton, wash your hands often. Nan, isa man na sa aton nga mga tips. Hugasan gid ang kamot as possible, permi. Nan, kadiyon kung mag-ubo gani or mga tea, magtabon gid gamit sa tissue or inyo nga elbow. No, para hindi maglabta inyo virus. Mas hindi pa na COVID, makalatod yapon ang pagpangatsi. Kag-ubo. So, mas mayot manabon gid. Amo gani tipi, di ba? Tipi, may ara gani nga mag-ubo kuno dapat. Hindi iya kamot ang itabon, kundi ang ano gani? Nang siko. Ang siko. Action, Pastor, hindi ko action. Yes. Amo gina di ba tipi, di ba? Kay siyempre ang kamot ginagamit mo man na sa iban, pero ang sa siko, budla man na gamito ng siko, di ba? Ang So, siko buro ko man ang po ay ka lang. tipi so sa aton nga mga viewers, no, sa aton nga mga 360 dira, ate kung mag-hot ka mo o mag-ubo ka mo, okay nang lang particular gate nga akay kung sa kamot ya, mabalik gyapon na. Yes. Di ba? Balik-balik lang. Balik-balik ang ang virus. Yes. Kaggamit tissue, hindi ang panyo. Kaya ang tissue, mahaboy nyo. Ang panyo, gano'n ka muna, check ka mo daliwati. Balik-balik. Tapos mo na balas mo sa balat. I-trapo mo sa balhas. Iparios lang na gyapon. Nagbalik lang gyapon ang virus mo. Sige, padayon ta. Dadula. Di na to. Nadula. Arasa. Nadula. Kagabi pag-idili. Kung hindi mayo ang pamatsyag, just stay at home. Okay? Kaya para hindi na makalaton sa iban. Kag, ari pagid, as possible, likawan ang paghulam-hulam sang mga gamit. No? Mga pencil, ballpen, eraser, para safe ka mo. Kaya ang virus pwede man na transfer paagi sa mga motion nga way. Kag 6 feet apart, okay, or 3 meters apart. Kung magpungko, mag-play,
diba? Pero may distance. Social distancing. Social ka na, may distance ka pa. Kagawri, pagin, pilo ang permi ang inyong nga table. Kag ang inyong mga gamit nan, pilo ang yung na siya. Ara, pwede nyo na tapuhan sang alcohol with tissue, no? Tissue. Yes. Kag, kung may concerns ka mo, na classmate nyo bi, gaubo, istorya ho ng inyong teacher, kapabalo siya, para ma-prevent na maglapta na, okay? Kaya syempre, maging supportive sa imo friends, no? Important tigid siya nga supportive sa friends. Sama na ginobran niya subong, ga-join ka mo, ga-comment, ga-share. Amo na ang supportive na friends. Naton dili sa Morning with the Friend. Kag, ang last but not the least, learn how to keep yourself safe. Yes. Ang importante. So, because we love you, be always safe, mga ka-360, mga kapaglaog. Love you! Okay, thank you so much for that TP. I hope nga sa ato nga mga parents, no? Pwede nyo na ma-relate or ma-relay sa ato niya yung mga estudyante, no? Kay siyempre ara sila sa school, hindi sila kapamati subong TP. Ay, basta may ibanda. Gali. Naka-earphone. Gali ara. Kay hindi gali tanan niya ara sa school gali subong. Yes. May ara May gali yang online. ito nga may online galing iba, no? So para sa aton mga before we end mga ka-360, may ara nagpahabol din si Alma Pulido Larida. Maayong aga dira, no, sa Game Balaon area. Maayong buntag, maayong aga dira sa inyo, no. Good morning mga ka-360, happy midweek, God bless. Okay, so sa atak na, no, we will now end our program. Siyempre, hindi madula nga ang mga moy kita, di ba? Yes. Ikaw mga moy, tipe. 5 years from now. 5 years from... Okay, mga ka-360, no? At this point of time, pangamuyo kita. So, we would like to request our kapaglaom to please bow down our heads for a word of prayer. Pangamuyo kita. Oh Lord God, sa sining aga, we would like to again praise your name. And siyempre, magapasalamat gid kami Ginoo sa imo nga pag-upod sa amon, especially sa imo nga mga ginahatag nga mga pagpahinumdom, mga reminders, mga encouragement, and most importantly nga nag-share ka subong sang imo nga kalipay. Because for sure we know nga ikaw gid man ang amon nga matudtuon nga friend, no, genuine friend nga may mga promisa sa amon nga wala gid nagakapalya. So, amo na pasalamatan. Together with our K360, kapaglaom, mga katipi namon, kung sa diin Ginoong Diyos, nag-upod gid sa amon, nagpamati gid sa amon sa sining aga. So, Lord, sa siniman nga aga, we would like to extend na ang amon niya yung mga ang amon prayers para sa mga concern. We have in general ang ongoing war in Russia and Ukraine, ang heat wave, ang baha sa Pakistan, ang bagyo, no, super typhoon nga nag-agi dito sa South Korea. We would like to extend Ginoo sang amon nga prayer para sa mga affected areas and those families are being affected by ini nga mga sakuna ni. Kabay pa nga ikaw gid magapabatsyag sa ila Ginoo nga you are still in control, you are still a God of love. Wala gid nagbag-o na Ginoo. Maintindihan lang gid namon nga ikaw gid jaya gihapon Ginoo ang nagakontrolar sa tanan nga butang. We would like also to include in our prayers today ang mga crusades, no? We have major crusades nga pagahibaton Ginoo diri sa Talisay with Pastor Inapan and Ma'am Inapan in Victorias, no, sa Daan Banwa. We're praying the Lord nga kabay pa ikaw gid maga-prekorar sa mga nagaaman sang sini nga mga major crusades, mga district pastor naton, mga laymans, mga kauturan nga subong they are conducting satellite crusades, no, in the designated places dira sa ila distrito. Kabay pa ikaw gid magapakamaayod for those who will accept Jesus as their personal Savior.
kabay pa Ginoo nga ini maplaster gid sa ila. And the rest of those districts who are also having their own crusades today, sa sining nga semana, we're praying the Lord na ikaw man magapakamaayo sa mga tumalambong, nga tagaan lang sila sang matahom gid nga panahon, no. For those who are supporting, mga sponsors namon, Ginoo nga nagapadayon man sa pagsuporta financially, and the most important is of course prayers, nagapangamuyo, Ginoo kabay pa ikaw maga-bless man sa ila, no. We have Ma'am Helen here, may ara man siya nga ginapangamuyo Ginoong Dios para sa Tabugon Day Church, that is still, this church is still under construction, kabay pa nga ikaw gid magapanuktok sa tagipusoon sa mga bulawanon, tagipusoon sa mga katawhan ako sa diin, Ginoo, may ara sila yang kinaiya sa paghatag sang bulig para sa iwuluhaton. Dear Lord, we need anyway, ikaw man tag-iya sang tanan, so amo nagapalapit kami sa iyo because you are the one who will provide us, Ginoo, para sa sina nga kinahanglanon. And kay Ma'am Lourdes gumana siyempre sang success. Gusto niya gid nga ginapaabot sa imo yang nga maging successful, and we know Ginoo nga imo ni buluhaton siyempre successful man gid ni ang maging gwa sang krusada sa Daan Banwa Victorias kag sa Talisay. So salamat Ginoo nga ikaw gid magapakamayo sa amon together with our birthday celebrants, amon nga mga mga anniversary, maga-celebrate sa ila anniversary, no, si Giselle Mosqueda, no, iya na subong birthday, kabay pa nga ikaw gid maga-bless man sa iya. And for those who are celebrating their birthdays today, Ginoo ipakilala sa ila nga wala nila nalabot kung ano sila subong kung hindi bangod sa imo. So Ginoo, amon gina pray nga ikaw gid magapabilin nga magapakamaayo sa sining nga programa namin, hindi lang subong kundi asa sa katapusan. Inaabot ginto gyan sa Jesus. Amen and amen. Okay, so sa sining attack na mga ka-360, we're done. Tapos na ta, may ara pa kami ipahabol. May nagpahabol pa? Yes, may ara po. May nagpahabol eh. Ikuan na rin kung sila why pa man. Kaya may nagpahabol si Ma'am Helen, no? Abaw ka nami gid kay TP, kurutin tagig ka. Na, basta may tikit. Masugot na lang gid ko na sa bala Tita Helen basta may ticket. Gaya gani sa sang use na nga ticket be. Ay? Pagkaon na lang. Hindi lang use na pagkaon. Ay, namit ko gali si Ma'am Gulfan. Kahapon, naghambasa sa ako niya, ba wala ko ka-intra ba? May sa kuno ka upod sa aton. So anyway, suba si Subong ara sa, Ma'am, ari lang kami di. Ang amon pertahan niya, ara gihapon ang salapitan bala. Wala na nadula. Okay, so sa tanan namon nga mga viewers, no? Sa tanan namon nga mga ka-360 mga kapaglaom nga nag-upod sa amon, and for those who are listening in Salug Hope, Hope Radio 94.1 FM, madamo gid nga salamat, and today amon gid ginakalipay ang inyo nga pag-upod sa amon, mo especially of course sa aton nga pinalangga nga Dios. Okay. May dugang pa Pastor Dio. Anong dugang? Sa YouTube, si YouTube Max Gizer. Ay, may sino si Mac Geyser. Mac Geyser. Okay. Energizer, galing. BBTP number 2 bala ako na subscriber ni AWR Bacolod. Wow, really? Salamat. Dugay na rin sa subscriber. Nag-subscribe sa number 2. Number Ayo, two. sa nagligan, pag announce na nga may YouTube na ta, may una nga duwa. So, isa na sa gali, siya yung number 2. Ay, really? Okay, thank you so much for subscribing. Kag amo na gina-encourage ang tanan, no? Please subscribe para at least sayang doon namin balahaw. Updated na per me ang ato na replay. Yeah, i-views nyo per me. I-views nyo. We will encourage all of you to view our replays. Okay? Yes, pwede nyo naman download. Ha? Pwede nyo naman download. Pwede mo download, di ba? Yes. I see. Pwede. I-share nyo na sa inyo mga churches. I see. Okay, no? Okay, so salamat gid kayo sa inyo tanan, and I think we're done. Ano to man? Ano to? May hangin nga nagsulod ka nagwa. Okay, maraming salamat sa liwat sa ngalan sang Negros Occidental Conference kag AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. In the house, we have our greatest mechanic, our technician, no other than 360
Brian Lacson. Raise the roof. Hindi, ibudlayan na sa pastor kataas ang roof tadi. And of course, my partner. Ara kita nyo, ara daw. My partner, K360 TP. At syempre, ang ako nga labing partner na si K360 Pastor Ringo Star Yes, thank you so much, and we are now signing off. Thank you so much. Yeah, thank you so much. God bless and goodbye and mama and whatever. Chup. Mayroon pa next sa program. Ano pa? Bantay lang. So, Ay, yung okay. job continues as the 4. Okay. So, bye-bye everyone. Bye.